Good day, mapagpalang araw sa inyong lahat. Yan, panibagong araw na naman, panibagong biyaya, panibagong hamon sa ating buhay. Yan, tayo po ngayon ay January 22, 2024. Yan. At hinintay natin ng ilang araw bago dumating tong ating bagong baby. Yan. Sa ating lettuce. Ito po ay from Lazada. Syempre, inutang ko po yung kay Lazada. Ayan, try natin mag-upgrade ng konti dahil medyo matrabaho yung ating system, which is yung Kratky Styrobox. So ito-try natin tong full NFT vertical setup. Yan. At ito po inassemble ko na. Hindi po ito nalalagyan ng solvent at nagulat nga po ako. Hindi ko inaakala na kahit hindi lagyan ng solvent ay hindi po siya naglilik. Kaso nga lang dahil sa napakalinaw ng ating instructions sa kanyang packaging, yung kanyang pag-assemble, yung diagram niya, medyo nahirapan tayo yan, dahil in-check po yung nakasulat doon, mga idol. So hindi naman minamadali, inunti-unti ko muna kaya ito, kagabi nilagyan ko na ng tubig, tapos nakita ko nga yung may mali dahil mahirap nga yung basahin yung kanyang instructions. Nakita ko yung diferensya niya, inulit ko. At ito, susubukan natin ulit kung teka lang, parang may tumatagas dun sa kabila. Hindi, may bumabara. Dito yun, ayan, ito. Isang araw ka pa Ayan. Ayan, hintay tayong customer sa ating shop. Sa tindahan pala. Yung yung order ng order ka cash out nag-chat na dito ata yun. Silipin natin ulit yung diagram na nasa loob yung diagram. Samahan nyo ko. Kakayubay ng kape na ba? Ako po ay hindi kumpleto ang araw pag hindi tayo nagkakape. Tingnan natin. Ito po ay sa taas, sa ilalim. Number 3. Yun kita niyo ma-incheck yun. Okay, tama. Tama yung assemble natin. Titingnan natin sa kabila. Tara. Tama naman siya. Pero gusto ko pong makakita yung drain niya, kung paano siya i-drain. So kagabi, pinadali kong i-drain to, tinapon ko muna saglit, pinatagilid ko. Pero ngayon tingnan natin. Steady natin yan. Kung lulusot dyan, yung tubig Diba ang ganda, walang leak. Kung nagtatanong po kayo kung magkano to, nasa ito po ay meron siyang 108 holes ata baga to. Ang presyo po nito ng inutang ko ay nasa 3,000 plus baga. Or 4,100, parang ganun lang siya. So para sa akin sulit na siya kasi meron siyang kasamang yung rubber yung rubber martilyo tawag doon, mallet yan. Tapos meron siyang kasamang free seeds na dalawang pack, pero po siya, hindi lettuce. Botchoy po siya, parang petchay, botchoy petchay siya Then meron din kasamang water pump na maliit. Yan. Ang bibili mo lang taga dito yung yung pinaka reservoir niya. Yung container para malagyan ng tubig. Yan. Silipin natin sa baba, taas kung may tubig, meron tubig. Yung baba ang hinihintay ko magkatubig. Kung nakaririnig nyo, yun lumalabas dun. Dami dyan sa taas. Tapos ang lusot dito bagayo doon sa kabila. Ang hinihintay ko pumapuno taas, tapos sa baba yung drain niya na. Hintayin natin mga ilang minuto tayo, diba? So titingnan nyo 100 holes, 108 holes. Itong space lang yung kanyang makain niya, samantalang doon sa
Kratky natin kung pahaba siya. Horizontal setup siya. 108, parang ilang metro na yung makakainin niya dito. Halos ano lang siya. 1 meter. Wala pa nga 1 meter by half meter lang yung makukonsume ng space. Oh. Diba? Maikli lang siya. Nasa 3 feet lang halos talaga ito. Sa baba medyo puno na. Hinantayin natin dito pumunta yung tubig. Hindi pa. Nandito pa lang sila. Unti-unti na ata nagkakaroon. Ayun. Nasabi ko. Yung meron na tubig sa baba doon. Yun, nag-gray na siya. Pero bababa pa yung tubig doon. No? Sa bandang huli dito. Yun ang ayusin natin. No? Sa taas. Siguro sa fixing lang ng mga pipes niya. No? So, kung makikita nyo kasi yung sa baba, medyo tagilid pa yung pipes niya. Itutuwid natin yan. Hindi siya diretso yung pinakababa. Pero nag-drain na siya. Diba? Good sign na yan. So kailangan natin i-fix na mabuti yung ating mga pipes para makadala yung mabuti yung tubig. Sa leak test, wala siya talagang leak. Napakaganda niya, walang leak. Yan na. Tutuwid ko lang doon sa dulo. Ito yung unang nasa baba. Sa left side. Alright. Second to the word. Then stop na natin. Tubig. Silipin natin yung kalalim yung tubig niya. Sa taas, okay. Sa baba. Actually, okay naman pala talaga siya. Okay na siya. Itutuwid lang natin ito konti ito. Tuwid lang ng konti. Always working. Yan, wala tayong problema mga idol. No need na lagyan ng yan. Hindi na sa kailangan lagyan pa ng solvent Para anytime you want to assemble ay pwede, hindi tayo mamumroblema dyan. Kasi po, ang kagandahan nito dahil tayo po ay member din po ng samahan ng mga farmers dito sa aming lugar, sa Lambunaw. Every time na merong occasion sa pinaka-proper, tayo po ay naglalagay ng pwesto doon ng hydroponics Kratky method. But this time, dahil meron na po tayong ganito, paano ko po ito yung display natin doon. Yan. Pero dahil po kailangan ng ng kuryente dahil may water pump siya. Meron po tayong nakatenggang baterya doon ng sasakyan na medyo malaki naman, yung pang truck talaga yon. And I think kakayanin yun nung yung ating water pump na siyang i-install natin doon o i-display natin sa plaza every time na meron tayong exhibit doon Yan mga idol. Ang ganda niya Yan. May tubo pa siyang maliit dyan, hindi ko nalalagay, pati yung dun sa entrance na. Hindi ko pa nga na-install. Dahil nasabi ko nga po, yung water flow test, then leak test, tinignan ko muna. At so far, napakaganda niya. Yan. Wala siyang leak. Yung katulo-tulo yan. Doon lang talaga sa kanyang pinaka-exit ng water lang. Yan. Diyan po yan nung gagaling yung tubig yan. Yan. Nandun sa loob ng bahay yung tubo niya. Hindi ko pa lang nilalagay yan. Then yung mga pipes niya kailangan nating i-fix na, like ihigpitan lang, itutuwid. Yan, kita niyo hindi pa ganun tuwid yan. Okay lang yan mga idol. Ang gaganda nito mga idol, sa ganitong sistema, makakatipid sa oras talaga. Yan. Space, number 1, space din time. At ito, every time ang brand out, ito yung sinasabi kong parang siya meron tirang tubig dito na hindi mauubusan tubig yung ating lettuce, hindi sila mauuhaw o hindi sila madaling malalanta dahil meron pong stock na tubig dito sa loob. Nakita niya naman, almost patigil na yung drain sa baba doon, tulo niya, pero may stock pa rin tubig dito. Ito yung maganda diba? At syempre balak natin gumawa ng ganito. I mean, tayo mismo gagawa nito. Bibili tayo ng materyales in the future. But this time, ito muna yung pinaka natin yung model natin. Tingnan muna natin kung effective siya or kung maganda talaga siya sa ating location. Yan. Actually, ito yung ganitong setup vertically is kumbaga mas ideal siya sa indoor setup using grow lights instead of natural light o yung sunlight. Pero dahil sa ngayon January, medyo maganda yung sikat ang araw dito. Dito na yung sisikat yung araw. Yan. At dun natin balik ilagay yan. Kita nyo naman may init na dun.
kung kahit nga dito mayroong init na sikat ng araw, ay akma pa rin siya, no? Pero kung nakikita nyo yung shadow dyan, so automatically yung shadow hindi tatamaan yung lettuce. But tingnan nyo mabuti, halos lahat ng butas ay merong sunlight, di ba? Pero syempre, hindi natatamaan yung sunlight, pero yan ang gusto natin. So tingnan natin yung magiging effective yung ganitong setup sa ating outdoor setup. Yan, with NFT o DFT kasi meron tira siyang water. Yan mga idol, kung bago pa lang po kayo sa ating video na to, at kung nakaabot kayo sa ating video na to, please do subscribe po. Pindot lang po ng subscribe button. Then kung willing po kayong manood sa ating mga susunod na mga video, please pa-click na rin po ng notification bell, at kung nagustuhan nyo yung ating video na to, again, pwede nyo rin po pindutin yung like button, at i-share nyo rin po sa ating mga mahal sa buhay, para po kung gusto nyo po magsimula o sila ay magkaroon po sila ng idea kung paano po ginagawa itong hydroponic system. Yan, ito po ay pwede rin kahit sa mga spring onion, kangkong, pwede po yan. Hindi lang po lettuce ang pwedeng gawin dyan, kahit po sa mga spices natin like cilantro. I think pwede rin dyan yung mga parsley, kasi before na try ko yan yung spring onion, arugula, pwede po dyan. Ang pinaka-convenient ito ay less time you spend mo, hindi ka naglilinis ng mga styro box and cups, dahil dyan po ay meron pong kasamang cups yan, pero maliit lang po siya. Then instead of coco peat na medium, ang gagamitin po natin dyan ay foam po, so mas hygienic din po siya. Yan. But wag po kayong mag-alala, dahil yung ating Kratky method is pa rin po yan, hindi pa rin po yan mawawala. Magtatanim pa rin po tayo dyan, pero syempre ito yung pinaka game changing natin, kasi sa ganitong setup mga idol, mas mabilis lumaki, mas malaki yung size ng ating mga lettuce, kasi nga po yung oxygen, ang hydrogen oxygen na kailangan ng ating tanim. Yan, i-correct po ako mga idol kung mali, basta dun po sa oxygen or hydrogen na kailangan, o carbon dioxide po na kailangan ng ating tanim, ay mas marami po siyang natatanggap, kasi nga po continuous po yung water flow natin na to, compared po sa Kratky na wala pong hindi po siya stagnant kumbaga yung water natin dito sa Kratky. Doon sa Kratky na yun sa mga styro box natin. Pero dito, dahil meron po tayong motor na ginagamit, mas maganda po yung flow ng hangin. Yan, kaya mga idol, stay put po kayo, standby po kayo, bantayan nyo po yung mga video natin ng mga susunod, at papakita ko po kung paano po natin gagamitin ito sa ating setup, sa ating greenhouse. Yan mga idol, excited na po akong gawin yon. Tsaka syempre kailangan po natin ng matinding dyan saga, kasi bagong system to, parang nag-start na tayo actually hindi naman sa puno kasi yung pagtatanim ng seeds, ang pinagkaiba lang is instead of coco peat is foam, yan. Pero the rest medyo back to zero tayo, Ayan, kasi ang kalaban naman natin dito is brand out, unlike doon sa ating traditional na yon, hindi kailangan ng doon ng kuryente. Brand out man o merong kuryente, walang problema. Ito, although meron siyang water, pero pag medyo matagal na oras ng brand out, tapos ito direct sunlight ka, ang kalaban mo diyan baka uminit yung ating pipe, at siyang hindi maganda para sa ating ugat ng lettuce, Yan mga idol. Yan mga idol. Again mga idol, please pa-subscribe po sa ating channel kung nagustuhan niyo po ito. I-share niyo po sa ating mga kamag-anak, kapamilya. Yan mga idol. And then kung gusto niyo pong batiin ko kayo, mag-comment down below po tayo sa ating comment section kung saan sulok mo po kayo ng mundo. Kung kayo po ay OFW, yan, tayo po ay saludo sa inyo, dahil tayo po ay dating OFW din, at yung ating mahal sa buhay na misis ay nasa abroad din hanggang ngayon. Yan. Anything po na nakikita nyo dito ay product po yun ng pagiging OFW, Yan mga idol. Kaya please do support us, and in advance we would like to thank you po. Yan. Sa ngayon mga idol, ito po muna yung ating video for today. Maraming salamat po. God bless and happy farming. Bye bye.